Nasa ating po linya ngayon si Ginoong Larry Lacson, ang administrator po naman ng National Food Authority. Magandang umaga po, Sir Larry. Ay, magandang umaga po, Manong Ted. Magandang umaga po sa mga taga-subaybay. Opo, doon po sa Quadcom hearing nga nabanggit ni Secretary Chu na meron ho kayong 6 million bags na stock ngayon at maaari daw po itong masira kapag hindi po na-dispose agad. At meron nga po kasi ngang prohibition sa reesterification law. Can you clarify please, sir? Ganito, no? Yung nabanggit ni Secretary is around 6 million bags ng katumbas na bigas, no? Ito po yung actual stocks natin ngayon sa ating mga warehouses na gusto sana natin na ma-dispose or mailabas sa merkado or mailabas sa mainstream para ho magkaroon ng espasyo sa ating mga warehouses at at the same time po maiwasan po natin yung aging, no? Habang tumatagal po kasi sa bodega ay maglalaon po 'yan. So kumbaga advance lang po natin sinasabi na meron po tayong ganitong stocks na kailangan nating mailabas. Mm-mm. Pero sir, di ba meron tayong original, di ba, na reesterification law, right? Opo. And then, Opo. di ba nagkaroon na ng amyenda? Opo, nagkaroon po ng amyenda itong RA 12078 Mhm. na kung saan meron isang provision na nadagdag, pwede po kaming benta through Kadiwa pero may condition po na kailangan meron po pag-aaral ng National Price Coordinating Council at approval ni Secretary na meron ngang shortage sa bigas sa isang lokalidad or mayroon pong sudden spike. So medyo conditional. Ang hiling po sana natin, non-conditional kasi po sa totoo lang, sa base sa datos natin, ang nare-release po through calamities, hindi po ganun karami. Ngayon po taon na to, na-release lang po natin hanggang 700,000 bags of bigas. Opo. Pero kasi nga din po may hugot din dito dati doon sa naging issue sa NFA, di ba? Na alam nyo na, no? Alam nyo na yun, pinagkakitaan, nagsobra ng importasyon, and then nabubulukan po tayo ng stock, etc. At ang laki ng subsidy, kaya ang laki ng utang ng NFA, di po ba? Doon tayo nang gagaling, kaya nga nawala ng poder ninyo, di ba? Tama po, mayroon pong history po ng mga ganyang problema. Kanya po, naiintindihan natin ng ang ilan na may agam-agam. Opo. Sige. So sir, kung pwede ho bang bumili sa inyo ang LGUs ng bigas? Pwede po. Pwede pong bumili sa amin ng LGU ng bigas during the times of calamities and emergencies. Doon naman po sa aging stocks namin, pwede rin po. Gusto nilang sumama sa programa ng P29. Opo, yun nga po. So, kung sakasakali po ang isang lalawigan po ay state of calamity ang kanyang sitwasyon, hindi po ba meron din po pagkakataon sana ng LGU na makabili po ng bigas, no? O, para po ipambigay sa kanilang mga kababayan. Ano po? Opo, yun po ang karamihan ng request ng mga LGU sa atin. Opo. At yun ho, ano ho bang prevailing price sa ganong sitwasyon para po sa NFA rice? Sa ngayon po, ang ating selling price sa ganyan pong regular stocks natin ay kamukha po na si DSWD, 38 pesos po kada kilo. Okay, sige po. So sir, ganito, in the light po na hindi po muna maibibigay ng Kongreso malamang, no, itong hinihingi ng inyong secretary, ano po ang remedyo po ninyo para hindi kayo mabulukan ng maraming bigas? Sa ngayon po, nilalabas po namin lahat po nung OTRA, yung one-time rice allowance ng mga kawani ng pamahalaan na meron pa po tayong balance at the same time yun pong kaka-approve na AO 26 kung saan po yung mga uniformed personnel po ng gobyerno ay binigyan po ng one-time rice allowance. Yun po yung ating piniprepare ngayon at pinire-release. Sana po madagdagan itong mga ito para at least makatulong po sa pagpapaluwag ng ating mga bodega. At the same time, pag-prevent ng aging ng ibang mga stock. Opo, pero sa inyo pong forecast, ilang pong milyong sako ng bigas ang maaari nyo ma-dispose dito po sa mga adhikain na ito?
Diyan po sa ano na yan, lahat po ng yan, hindi po natin alam ang eksaktong numbers niyan, pero naku, kung 1 million bags ng bigas, sapat na po yan. So meron pa ho tayong mga 5 million bags, no, na kailangan pong mailabas. Hindi naman sabay-sabay yan, but there should be a healthy cycle ng paglabas. Opo, sige. Tiho ba sir, di ba ang NFA, ang siyang provider po sa Kadiwa outlets and under the law, pwede kayong magbenta, mag-dispose ng bigas sa Kadiwa? Ang under the law po ay pwede naming ibenta ang bigas bago ito maging unfit for human consumption. Nasa batas po yun. O na po yung sa Kadiwa natin, inilalabas po natin yung 3 months and above na rice. Yun po. Nasa batas po yun. Opo. So, yun ho bang Kadiwa na limitado ngayon, talaga ho bang kinakailangan muna po na mag-set up ng as in Kadiwa na ganyan, gayong maari ho naman kayong maglagay ng maari mo lamang tawagin na Kadiwa Bigasan Center sa lahat ng bigasan sa lahat ng palengke? Hindi ko po masagot yan ng diretso kasi yung pong Kadiwa source natin na programa, si Department of Agriculture po yung namamahala po dyan. Opo. Pero kayo po, kung kayong tatanungin po, Sir Larry, ano po ang mali, kung wala itong batas ano po ang pinakamabilis na paraan at legal na paraan for you to be able to dispose ang inyong stock na hindi kayo mabulukan? Sa ngayon po, wala kaming, hindi ko pa naiisip kung ano yung pinakamabilis na mailabas po ito, no? Pero sana nga magkaroon nga po ng order from executive order para po magawa namin to. Yun po ang ating isa sa mga nakikita. Opo. Pag ho, ilang buwan ho ang hihintayin pa ho o mangyayari bago po kayo mabulukan talaga po ng bigas at mayroon kayong estimate ang ilan po ang masisira? Anin ko pa ho yung datos, no? Medyo ayusin po natin datos and then we will inform you po para po maibigyan natin yung yung ating Opo. Sige, naintindihan po namin po na baka hindi niyo po hawak pa ang datos ngayon. O sige, so Sir Larry, salamat po muli sa inyo pong panahon at ito ho lamang po just to confirm itong ang binabanggit mismo ng Secretary po ng DA na problema po ninyo. Ano po? At ito ho kasi manadagdagan pa pagsapit ng anihan, di po ba? Opo. Medyo yun po yung ating piniprevent. Sige po. Salamat po na marami at maligayang Pasko po sa NFA, Sir Larry. Salamat din po. Maligayang Pasko din po. Salamat Thank po. you.